Magandang hapon sa inyong lahat. Ako muli, si Sir RC ninyo, nagbabalik para sa isa na namang video guide para sa inyong Araling Panlipunan 9 module. Ang inyong natanggap na module ay ang Module 6 na pinamagatang Kalakalang Panlabas ng Pilipinas. So, ang aking itatalakayin sa inyo ay ang mga konsepto na nasa loob ng module na ito. So, bibigyan ko lang kayo ng pasada para mag-guidean kayo sa inyong mga kailangang gawin. Okay? So, punta na tayo. Ang ating pag-uusapan, ang ating nasa module ngayon ay ang kalakalang panlabas ng Pilipinas. Ngayon, bakit natin ang mga napag-usapan na natin sa Araling Panlipunan 9, siguro matagal na maaring nakalimutan na niya, ay ito. Una ay ang konsepto ng pambansang pag-unlad. Paano natin masasabi na meron tayong tunay na pag-unlad? Paano natin masasabi na merong pagsulong o paglago ng ating ekonomiya? Tapos pinag-usapan natin yung mga sumusunod na mga sektor na may ambag o may direktang ambag sa ating pag-unlad. Nagsimula tayo sa sektor ng agrikultura, sektor ng industriya, sektor ng paglilingkod, at pinag-usapan rin natin ang informal na sektor. At ngayon, ang huli nating pag-uusapan ay ang kalakalang panlabas. Ngayon, bakit natin kinakailangan pag-usapan yung mga kalakal na dinadala natin sa ibang bansa? Kasi sa simula't simula pa lang, hindi po natin kayang supplyan ang ating sarili ng lahat ng ating talagang pangangailangan. O sabihin na natin, kaya nating bumuo ng mga produkto, kaya nating bumuo ng pagkain, kaya nating bumuo ng mga produkto dito, pero may mga iba pa rin tayong mga pangangailangan na hindi natin kayang tugunan sa ating lokal na pamilihan. Dahil ito sa kakulangan ng ating mga likas na yaman at mga iba pang kailangan ng produksyon. Sige, halimbawa na lang, dito sa Pilipinas, marami tayong mga sakahan, marami tayong mga sakahan, marami tayong iba't ibang mga produktong kaya natin kunin mula sa ating kalupaan. Pero hindi natin kaya ang mag-produce ng sarili nating maraming langis at petrolyo. Meron tayong langis at petrolyo dito sa Pilipinas. Pero hindi ito kaya na suportahan ang buong Pilipinas. Kaya umaasa tayo sa mga import mula sa ibang bansa. Ngayon, maring naalala niyo pa, pag sinabi nating import, mga produkto galing sa ibang bansa na dinadala natin dito sa Pilipinas. Pag sinabi nating export, yun yung mga produkto na dinadala natin sa iba pang bansa. Ngayon, hindi na ito kaiba sa ating mga nalaman. Kasi, simula't simula pa lang, meron na tayong pakikipagpalitan sa iba pang mga bansa sa Pilipinas. Anong tawag doon? Barter trade. Nakikipag-barter na po tayo. Yung mga produkto natin, pinagpapalit natin sa kanilang mga produkto kasi kailangan rin nila. Yung mga produkto natin, kagaya ng ginto, ng bakal, na naririto sa ginto at bakal na mula sa ibang bansa na ipagpapalit nila para sa mga hilaw na mga material dito sa atin. Mga tela, mga kung ano pa. Marami tayong mga bansang nakaka-barter nung sinaunang panahon. At hindi rin ito kaiba sa ating kalakalang panlabas ngayon sa modern age. Ngayon, pinag-uusapan natin, syempre sa paglipas ng panahon, pag-unlad ng ating economics bilang sa disiplina, ngayon, meron na tayong iba't ibang mga teorya o iba't ibang pamamaraan sa pagtingin ng ating sa pagtingin sa kalakalang panlabas or external trade. Ngayon, meron tayong dalawang theory na pwede nating pag-usapan. Una ay yung absolute advantage at yung isa ay ang comparative advantage theory. Ngayon, dalawang konsepto to na kinakailangan nating pag-aralan. Na kapag meron tayong mga produktong inilalabas, dapat either meron tayong absolute advantage or
comparative advantage. Ngayon, ano ibig sabihin ng absolute advantage? Kapag sinabi nating absolute advantage, ito ay nakakalikha tayo ng maraming produkto, maraming bilang ng produkto gamit ang kaunting sangkap ng produksyon at sa mas mababang halaga ng mga salik nito kumpara sa ibang bansa. O, tingnan na lang natin. Kapag kunyari nasa chart na nandiyan, bansa A at bansa B, parehas ang laki ng sakahan. Parehas ang kanilang laki ng kanilang lupang sakahan. Pero, ang bansa A ay nakakagawa ng 500 sako ng bigas. Samantalang ang bansa B ay nakakagawa lamang ng 110. Sino ang may advantage? Si bansa A. Bakit? Kasi mas marami siyang nagagawang produkto kahit parehas lang ang dami ng kanilang lupang sakahan. Ito yung sangkap o salik ng produksyon na parehas lang sa kanila. Mas marami siyang naproproduce, mas marami siyang nagagawa sa parehas lang na dami ng sangkap o salik ng produksyon. Yan po ay absolute advantage. Kapag magkaparehas lang ang kanilang salik ng produksyon, pero mas marami ang naproduce ng isang bansa, yung bansang mas marami ang produksyon, siya ang may absolute advantage. Disadvantage ang bansa B. Pamilyar bang tignan? Kung iisipin, parang Vietnam to at Pilipinas. Kasi ang Vietnam at Pilipinas, kumbaga malaki ang ini-export ng Vietnam ng iba pang mga bansa dahil malakas ang kanilang absolute advantage. Malaki ang kanilang absolute advantage. Marami silang naproproduce kahit na parehas lang ang dami o baka mas konti pa ang kanilang lupang sakahan. So paano to nangyari? It could be technological advantage. It could be technological na produce. Pwede sa efficiency rin nila. O mas marami lang talaga ang kanila na produce. Mas epektibo nilang nagagawa. Yan po yung sinasabi nating absolute advantage. Ngayon, pag sinabi naman natin, yung kabila namang banda, pag sinabi natin comparative advantage, ito yung kakayahan ng isang bansa na gumawa ng isang produkto sa mas mababang opportunity cost laban sa ibang bansa. Ngayon, hindi siya dumadain sa kabuuang dami ng produksyon, kundi sa gastos ng paggawa nito kumpara sa iba pang produkto. So, sabihin na natin, dito sa chart na ibinigay sa atin dito, Japan at Pilipinas. Kaya niyang kapag tinignan natin, o sabihin na natin, meron tayong dalawang produkto na kinakailangang, ang dalawang produkto na pinoproduce nitong dalawang bansa, ng Japan at ng Pilipinas. Ang Japan ay kayang mag-produce ng 100 units ng sasakyan. Samantala, 70 units lang ng bigas ang kaya nilang i-produce. Samantala, ang Pilipinas, mas mababa ang kaya niyang i-produce. 60 units ng sasakyan ang kayang i-produce ng Pilipinas. Samantalang ang bigas naman, ang Pilipinas kayang namang mag-produce ng 100 units ng bigas. Ngayon, kung titingnan natin, merong comparative, parehas silang makakagawa. Parehas naman, Japan at Pilipinas, kayang bumuo ng mga sasakyan. Pero sino ang may comparative advantage sa mga sasakyan? Si Japan. Ngayon, sino naman ang may comparative advantage kapag pinag-usapan natin ang bigas? Ang masasagot natin dyan, Pilipinas. Kumbaga, meron silang kanya-kanyang husay sa paggawa ng mga produkto. Hindi tayo magaling gumawa ng mga sasakyan. Sabihin na natin, quote-unquote, hindi tayo magaling o efficient na gumawa ng sasakyan, pero kaya yung gawin ng Japan. Hindi efficient ang paggawa ng Japan ng bigas, pero mas efficient tayo. So, mangyayari, pwede lang tayo magkapalitan. Mag-specialize, kumbaga, ang tututukan, pwedeng tumutok o magdagdag ng additional pa na resources si Japan kasi yun yung mas specialized niya. Mas special, mas kaya niya.
magse-specialize ang Pilipinas sa bigas dahil doon siya merong comparative advantage. Pag sinabi natin specialize, ito yung produktong kanyang tututukan. So, kumbaga, sasabihin natin, kapag merong absolute advantage, ang absolute advantage, tumitingin tayo sa pinakamahusay na producer gamit ang parehong dami ng resources. Ibig sabihin, kung binigyan ka ng isang daang hektarya ng lupa, parehas ang Pilipinas at Vietnam, sino ang mas maraming makukuhang ang maaning bigas? Kung sabihin na natin, kung ang Vietnam ang mas marami, sila ang may absolute advantage. Samantala naman, kapag sinabi natin comparative advantage, tinitignan natin sino yung may pinaka-epektibo na produksyon. So, kumbaga, sa case naman dito ng Japan at Pilipinas, dun sa binigay nating halimbawa, ang pinaka-epektibong gumagawa ng sasakyan, si Japan. Ang pinaka-epektibong gumawa ng bigas ay Pilipinas. So doon sila magse-specialize. Si Japan, gagawa siya ng mga sasakyan. Si Pilipinas, gagawa ng bigas. Yun yung comparative advantage. Ngayon, makikinabang sila sa kalakalang palabas sa pamamagitan ng specialization. Yan yung tututukan nilang produkto. Kumbaga, yan yung tututukan nilang produkto, tapos yun yung ibebenta nila sa kabila. Yan yung konsepto ng absolute at comparative advantage. Ngayon, susunod tayo. Ngayon, pag pinag-usapan natin ang kalakalang panlabas ng bansa, meron tayong 4 na terms na kinakailangan pag-usapan. Una, balance of payment. Pangalawa, export at import. Pang-4 ang balance of trade. Yung import at export, madali na lang yan. Nabanggit na natin. Kapag may produkto tayong inilalabas, yan ay export. Pag may produkto tayong dinadala mula sa ibang bansa, yan ay import. Ngayon, yung balance of payment, yan ay sinusuri natin. Kumbaga, ano ang mga produkto na kumbaga ang listahan ng mga produkto ng mga transaksyon natin sa ibang bansa. Kumbaga, kung ano yung mga palitan ng ating mga produkto. So, kumbaga, basically parang ina-outline lang natin saan napupunta ang ating mga produkto at sino ang nagpapadala ng kanilang produkto sa atin. Import at export, yan na yung pinag-usapan natin. Ngayon, pag pinag-usapan natin itong balance of trade, bahagi siya ng BOP o ng balance of payment. Nakukuha lamang natin ito kapag ibinabawas na natin, tinitignan natin ang suma. Kasi kapag, di ba, pag nagbebenta tayo, pag nag-export tayo yung kumikita. Kapag tayo ang nag-import, tayo naman ang nagbabayad. Ngayon, pag sinabi nating balance of trade, tinitingnan natin, saan ba tayo mas lamang? Export ba o import? Kapag sinabi natin na mas mataas ang halaga ng ating exports kaysa sa imports, ibig sabihin, mas kumikita tayo dahil mas marami o mas mahal ang mga binibenta nating produkto pa exports, meron tayong trade surplus. Yun yung sinasabi natin. Trade surplus kasi marami tayong kinikita. Pero kapag kunyari, marami tayong ini-import na produkto, pero kaunti lang ang ating ini-export, ibig sabihin, mababang kita, malakas ang gastos. Tayo ay nasa trade deficit. So, kapag marami tayong kinikita sa export natin, kaunti lang ini-import natin, yan ay trade surplus. Kapag mababa ang kinikita natin mula sa export, pero mababa ang kita natin mula sa export, pero sige tayo ng import, ang tawag doon ay trade deficit. Yan. So, ang nasa inyong module ay mga datos ng ating Philippine imports at Philippine exports. Itong figure 11 at figure 5, sino ang pinag-i-importan? Saan tayo galing nag-i-import? China.
Sino ang pinag-e-exportan natin ng produkto? US. Yan. Tapos, ano ang mga top 5 imports at exports natin? Most of them ay electronics. Yan. Tapos, syempre, yan yung mga ano natin. So, syempre, hindi lang naman basta isa-isang mga bansa ang inaano natin. Dapat magkaroon ng ugnayan sa mga bansa sa daigdig para mapabuti natin ang pagkakaroon ng ugnayan ng mga bansa sa daigdig ay higit na pinagbubuti sa pamamagitan ng mga kalakalang panlabas. Kumbaga, the relationship between these countries ay napagtitibay ng foreign trade. So, ito ay nagsisilbing pamamaraan upang ang bawat bansa ay magkaroon ng ugnayang internasyonal kasabay ng mabilisang pagbabago sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng tao. Kaugnay nito, sa kasalukuyang panahon, ang pakikipagkalakalan ay higit na ginawang sistematiko. Hindi lang basta, sige, dadalhin ko yung produkto ko dyan, dalhin mo yung produkto dito. Meron silang systematic process ng pagpapadali ng mga produkto, ng pagpapalitan ng produkto, ng pakikipagkalakalan sa iba pang mga bansa. Ito ay naging ganap sa pamamagitan ng pagtatag ng mga samahang pandaigdig o international organizations na naglalayong palawakin ang ugnayan ng mga bansa sa larangan ng kalakang panlabas. So, meron tayong 3 international organizations na may kinalaman sa trade. So, ang ating pag-uusapan ay 3. Una ay ang World Trade Organization. Pangalawa ay ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. At ang pangatlo at ang madalas niyo siguro naririnig, Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Yeah. Isa-isahin natin. Ano nga ba ang mga ano na to? Ano nga ba ang mga trade organizations na to? Una, simulan natin ang World Trade Organization. Ito ay tinataag noong 1995 bilang kapalit sa General Agreement on Tariffs and Trade. Itong General Agreement on Tariffs and Trade ay matagal na itong nagawa. Kumbaga, ito ay galing galing siya sa mga okay, sorry na, naputo lang. Ngayon, muli, balikan ko. Ang World Trade Organization ay tinatag noong 1995 at pinalitan nito ang General Agreement on Tariffs and Trade noong 1947 pa siya. So, kumbaga, pagkatapos ng giyera, after ng World War II, unti-unti nang nagbabalik ang economic trading ulit ng iba't ibang mga bansa, binuo yung GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Ngayon, pinalitan siya ng mas organisadong pamamaraan itong World Trade Organization na. Ngayon, ang World Trade Organization ay naglalayong lumikha ng, ang gusto niyang mangyari ay lumikha ng maayos at malayang sistema ng kalakalan sa buong mundo. Kumbaga, nag-uusap, dito nagkakasundo ang iba't ibang mga bansa sa kanilang mga trades or foreign trades. Nagbibigay ito ng platform para magka-negotiate, magkausap-usap ang mga iba pang bansa at ma-resolve kung ano man ang mga trade disputes. At nagtataguyod na magpababa ng trade barriers at technical na tulong sa mga developing countries. Ano ibig sabihin nun? Kunyari, kapag may mga ibang bansa na gustong makipagkompetensya, ang World Trade Organization ang magre-regulate niyan, basically, na ganito dapat, walang lamangan, and yung pagbababa ng mga trade barriers. Hindi ka lang naman kasi pwedeng basta-basta na magpapadala ako ng produkto pero hindi ako magbabayad ng buwis dyan sa pinagdalhan ko ng aking produkto. So sila ang World Trade Organization ang nagsasaayos ng trading, ng foreign trading sa iba't ibang mga bansa. Okay? Ngayon, sunod natin. So, yung World Trade Organization, yun ay pangdaigdigan as a whole. Ngayon, zoom in tayo ng kaunti. Dito naman tayo sa Asia.
specifically sa Asia-Pacific Economic Cooperation na binuo noong 1989. Ito ay forum ng 21 ekonomiya ng Asia-Pacific region. So Asia-Pacific meaning Asia at ng Pacific yung mga bansa na nasa Pacific Ocean na naglalayong pataasin at ang paglago at kaunlarang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng kooperasyon. Tulong-tulong. Tinutukan ng APEC ang liberalisasyon ng kalakalan at pamumuhunan, pagpapabilis ng negosyo at pagtutulungang pang-ekonomiya at teknikal para sa kapakanan ng rehiyon. So basically, tulungan within the APEC, mayroong agreements within the World Trade Organization at tinutulungan rin mismo, nagtutulungan, nagko-coordinate rin yung mga bansa within the Asia-Pacific region para magkaroon ng mas maayos na mga trades o foreign trades. Ngayon, punta tayo sa mas specific. So kumbaga, nagsimula tayo sa pinakamalawak, yung World Trade Organization. Yung pinakamaliit, yung sumunod naman doon ay yung Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Ngayon naman, yung pinakamalapit sa atin ay ang Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Ngayon, yung ASEAN, ito yung mga bansa na nasa Southeast Asia. Sino yung mga bansa na nasa Southeast Asia? Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Singapore, Laos, Timor-Leste, lahat ng mga bansa na nasa Southeast Asia. Hindi ko na po maalala lahat, pero ang nasa sino ang mga bansa na nasa ASEAN? Ang layon ng ASEAN naman ay tulungan, syempre, ang mga nasa bansa, ang nasa mga Southeast Asian nations. Binuo siya noong 1967. Binubuo ng mga bansa sa Southeast Asia na naglalayong palakasin ang pagkakaisa, kaunlaran at kooperasyon sa ekonomiya at kultura sa rehiyon mismo ng Southeast Asia. Binibigyang din ng ASEAN ang liberalisasyon ng sektor ng pagbabangko at ang pagpapalawak ng produksyon at kalakalan sa pamamagitan ng mga inisyatibo tulad ng Foreign Trade Service Corps at mga programa para sa industrial competitiveness. Itong Trade and Industry Information Center or TIIC, pati rin ang Center for Industrial Competitiveness. Lahat ng ito ay tulungan para ito ay coordination ng iba't ibang mga bansa sa Southeast Asia para magkatulungan at mga So, baga, ang ASEAN, tulong-tulong dito. Baga, ang mga founding members na Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Tapos sumunod sa pagsali ang Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar at Cambodia. Sila ang nagtutulungan upang kumbaga mabuo ang ASEAN Economic Community. Magkaroon ng cooperation between the ASEAN nations. Lahat ng mga bansa na binanggit ko kanina. Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, at Cambodia. Laos o Timor-Leste, Laos pala, iba pa lang Timor-Leste. Yan, silang lahat ay magkakasama para magkatulong-tulong. Tayo na lang kumbaga, mga magkakapit bahay na nagtutulungan para mapalago ang kanilang mga kanya-kanyang ekonomiya. Ngayon, tunay nga na ang kalakalang panlabas ay isang gawaing nagdudulot ng iba't ibang epekto sa ating bansa. Subalit sa kabilang banda ay hindi natin maikakaila na ang sistemang ito ay isa sa mga kaganapang hindi natin maiiwasan. Higit sa lahat sa kasalukuyang panahon na isinusulong ang pagkakaroon ng ugnayan ng mga bansa sa daigdig sa pamamagitan ng globalisasyon. We're going global.
everyone. So lahat kinakailangan nating maging connected sa iba pang mga bansa. At yun yung purpose mismo ng international o ng foreign trade. Nakikipagpalitan tayo ng mga produkto upang magkaroon tayo ng coordination, ng cooperation para sa magkaroon tayo ng cooperation sa iba pang mga bansa. So, yun yung yun yung mga nasa module ninyo at sana mas maintindihan ninyo kasama ng video guide na ito. So ang pinag-usapan natin kanina, ano nga ba ang sakop ng panlabas na kalakalan? Ibig sabihin, everything, import and export ng lahat ng ating iba't ibang mga produkto, lahat ng ating mga iba't ibang mga produkto, ano yung mga konsepto natin, paano natin masasabi na merong absolute advantage ang isang bansa, o paano natin masasabi kung merong comparative advantage ang isang bansa. At kung yun yung pinag-usapan natin, una, ano ang panlabas na kalakal, pangalawa, absolute at comparative advantage, pangatlo, yung apat na terms, yung balance of payment, export, import, at balance of trade. Tapos, ang tatlo nating pandaigdigang ekonomikong samahan o mga samahang pandaigdig katulad ng World Trade Organization, APEC or Asia Pacific Economic Cooperation at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. So yan lang yung nasa kalakalang panlabas o kalakalang pandaigdig. So yan yung ating nasa module. So binigyan ko na rin kayo ng instructions para sa inyong mga gagawin sa module. Bibigyan ko rin kayo ng iba pang instruction para dun sa inyong gagawing review card. Muli, ito ang video guide para sa kalakalang panlabas ng Pilipinas. Muli, maraming salamat and see you around.